dakila amang mahal, Anak, Espiritong Banal, noon, ngayon, kailan pa man. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang isang dakilang misteryo. Ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ito po ang misteryo sa lahat ng misteryo. Itinuturi ng ating simbahan na sa iisang Diyos ay may tatlong banal at magkakaibang persona. Isa itong doktrina ng Iglesia Katolika. Hindi tatlong Diyos, kung hindi isang Diyos na may tatlong persona. Mga kapatid, ang banal na Santatlo po ay isang misteryo at nananatiling pundasyon ng ating pananampalataya. Katotohanan ito na hindi natin lubusang mauunawaan. Subalit ang dakilang pag-ibig, pagliligtas at paggabay naman ng Diyos ay ganap nating mararanasan at madadama. Ang pagkakaisa nila sa pag-ibig ay ang pangunahing dahilan kung bakit tayong lahat na mananampalataya ay nakikibahagi, nagkakabuklod at nagkakaisa rin sa iisang pag-ibig. Ang pagmamahal sa atin ng Ama, ng Anak,
at Espiritu Santo, kailanman hindi mabubura, kailanman hindi mawawala. At ito ay ang ating nararanasan sa kaibuturan ng ating mga puso. Ito ang nananahan sa ating buhay at kaluluwa upang tayo ay maging mabuti, maging banal, at maging mapagmahal kagaya ng banal na Santatlo. Pagmasdan ninyong mabuti kung paano umiiral at nagkakaugnay ang banal na Santatlo sa iisang pag-ibig. Una, nagmahal ang Ama. Sa pamamagitan ng kaniyang pag-ibig, nilikha niya ang tao at sanlibutan. Siya ang nagpapanatili sa ating buhay. Ipinagkaloob niya ang lahat-lahat sa atin upang maipadama niya ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Sa kaniyang pag-ibig, sinamahan niya ang kaniyang piniling bayan. Dahil sa pag-ibig ng Ama, sinasagot niya ang lahat ng ating panalangin at kahilingan. Ikalawa, nagmahal ang Anak. Sa pamamagitan ng pagmamahal ni Jesus Nazareno, hindi matatawaran ang kaniyang pag-aalay ng sarili sa krus upang tubusin ang ating kasalanan. Ang sarili niyang buhay, naging alay niya sa Ama upang tayo'y mapatawad sa ating kasalanan at pagkalooban ng kaligtasan. Dahil sa kaniyang pagmamahal, ipinakita niya hanggang kamatayan sa krus, na ang krus hindi isang palamuti. Ito ay tanda ng kaniyang dakilang pagmamahal sa atin. Ikatlo, nagmahal ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng kaniyang walang hanggang paggabay sa atin. Minabuti ng banal na Espiritu Santo na tayo'y bendisyonan at gawing banal. Ang banal na Espiritu ang nagpapabuti sa atin. Siya ang gumagabay sa atin upang makilala natin ng lubusan ang Ama at maunawaan ang mga turo ni Jesus Nazareno. Siya ang ating tanglaw habang tayo ay naglalakbay patungo sa kaniyang kaharian. Pagmasdan ninyong mabuti, ang Diyos Ama nagmahal, patuloy na nagmamahal, at magmamahal hanggang sa wakas. Ang Diyos Anak nagmahal, patuloy na nagmamahal, at nananatiling nagmamahal hanggang katapusan ng daigdig. Ang banal na Espiritu nagmahal, patuloy na nagmamahal, at nananatiling nagmamahal magpakailanman. Ang Diyos Anak, ang Diyos Ama, at Diyos Espiritu Santo pinagbubuklod sa isang pag-ibig. Kaya nga ang banal na Santatlo ay parang isang pamilya. Ito ay komunidad ng pag-ibig at ugnayan. Ang Diyos Ama, minamahal na walang hanggan ang kaniyang anak na si Jesus Nazareno. Si Jesus Nazareno, ibinabalik sa paraang walang hanggan ang pag-ibig na ito sa Ama. At ang walang hanggang daloy ng pag-ibig ay ang banal na Espiritu Santo. Diyos Anak, Diyos Ama, at Diyos Espiritu Santo pinagbubuklod
ng ugnayan ng pag-ibig. Kaya nga kung ang Diyos natin ay pag-ibig, dapat tayo rin bilang alagad ni Jesus, marunong umibig. Hindi pag-ibig na makasarili, kung hindi pag-ibig na laging handang magbigay. Pag-ibig na handang umunawa. Pag-ibig na marunong magsakripisyo para sa pamilya at mahal sa buhay. Pag-ibig na nakasentro sa Diyos. Ito ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Pero kung ang pag-ibig mo nakasentro lang sa iyong sarili, ito ay hindi tunay na pag-ibig, sapagkat walang pag-ibig na minamahal ang sarili lamang. Ito ay peking pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, dapat minamahal ang iba at laging tinitingnan ang kabutihan ng iba o ng kaniyang kapwa. Kaya nga ang Diyos may 3 persona dahil hindi pwedeng ibigin ng Diyos ang kaniyang sarili. Dahil kapag pag-ibig ang pinag-uusapan, mayroong umiibig at mayroong iniibig. Hindi pwedeng iniibig ang sarili lamang. Kaya ang Diyos, kung iisa lang ang kaniyang persona, hindi natin pwedeng sabihin na siya ay pag-ibig, sapagkat hindi niya pwedeng mahalin lamang ang kaniyang pag-ibig. Kaya nga ang Diyos Ama ang siyang umiibig at ang Diyos Anak ay ang kaniyang iniibig. At ang walang hanggang buklod ng pag-ibig ay ang Espiritu Santo. Mga kapatid, tunay ngang ang Diyos ay pag-ibig. At tatandaan ninyo, mauunawaan lamang natin ang banal na santatlo sa mga taong marunong umibig at tunay na magmahal. Hindi natin mauunawaan ang banal na santatlo kung unang-una hindi tayo marunong umibig. Ang banal na santatlo ay hindi isang problema na dapat solusyonan. Hindi ito isang misteryo sa matematika na kailangan nating kunan ng sagot. Kung hindi ang banal na santatlo ay isang karanasan ng pag-ibig. Ito ay ating gabay at ating inspirasyon sa ating Kristiyanong pamumuhay. Mag-alab nawa sa ating mga puso sa araw na ito ang pag-ibig ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.